Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa ating mga manggagawa, sa ating pastor, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoong Jesus. Sa inyo rin, kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Today is December 15. No? Natanggap niyo na po ba yung mga bonuses ninyo? Wala po. Oo. Anyway, bonuses, may bonus man o walang bonus, basta may Kristo, nagagalak tayo. Amen? Amen. Today is December 15 at nalalapit na po yung celebration, yung pagdiwang ng Kapaskuhan ng buong mundo. No? Ang Kapaskuhan, kapatid, sa ating pagkakaintindi, ay ito ang kapanganakan ni Kristo. Hindi po siya si Santa Claus, hindi po siya yung mga Christmas lights o ano po sinasabi natin sa bahay. Kung hindi, ang diwa ng Kapaskuhan ay mayroong naipanganak. Isang sanggol na nagngangalang Hesus Kristo na siyang magliligtas sa bawat isa sa atin. Okay? At itong Kapaskuhan na ito, kapatid, ito ay napakahalaga para sa mga Kristiyano na ating gunitain, na ating pagdiwang sapagkat ito ay nakasentro sa ating mahal na Panginoong Jesucristo Himself. No? Kaya nga ang English ng Kapaskuhan ay ano? Christmas. Makita niyo ito yung word na Christ. No? Ito ay nakasentro sa Kanya. At ipag-aaralan natin ngayong umaga na ito, kapatid, ay ang tunay na diwa ng Pasko. No? Bakit ginuginita natin ang tunay na diwa ng Pasko? Ano nga ba ang dahilan kung bakit may Pasko? At bakit napakahalaga na kailangan malaman natin ito sa ating buhay? Bago po tayo magsimula, nais ko po nang basahin ito, kapatid, sa John chapter 17 verse 1. Sa panalangin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang saserdote natin, bilang pari natin nung siya ay nandito sa mundong ito, bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo, ang ating Panginoong Jesucristo ay nanalangin para sa kanyang sarili, at ito ay napakahalaga na ating intindihin. Bakit? Kasi kapag sinabing Kapaskuhan, kapatid, hindi lamang ito natutukoy sa isang tao na naipanganak, no? Kundi mayroon pang mas mahalaga na kailangan maintindihan natin sa tuwing mayroong Kapaskuhan. Ang sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo, tumingala ang ating Panginoong Jesucristo sa langit nang siya'y nanalangin at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak. Ibig sabihin, luwalhatiin mo ako, sabi natin mga ng Panginoong Jesucristo, upang luwalhatiin ka ng anak. Luwalhatiin mo ako, ang iyong anak, upang ikaw ay maluwalhati sa pamamagitan ko. Ito yung ibig sabihin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo dito. At ito, kapatid, ang ating pag-aaralan na nawa maintindihan natin na ang Kapaskuhan ay hindi lamang mayroong naipanganak na isang tao na magliligtas, na magbibigay ng kanyang buhay para sa atin, kundi meron ding naipanganak na isang Diyos na lumakad dito sa mundong ito, na nakasama natin itong Diyos na hindi natin nakikita. Isang Diyos na kabanal-banalan na hindi natin malapitan. Ngunit siya ay dumating sa mundong ito at nakasama natin siya. Kaya nga tayo mayroong Biblia sapagkat mayroong mga tao na naipahayag ang kanyang pagka-Diyos. Ngayong umaga na ito, kapatid, ito ang ating pag-aaralan. Ito yung tunay na diwa ng Pasko. At ito yung mga key verses natin ngayong umaga na ito. Philippians chapter 2, verse 6 to 11. John chapter 17, verse 1 to 5. Malachi 3, 6. At Hebrews 13:8. No? Itong mga ito, kapatid, ay pag-aaralan natin ngayong umaga na ito. Sino ba yung nag-attend ng midweek service? Sa midweek service, kapatid, naumpisahan natin yung John chapter 14, 15, 16, 17 series. Mahalaga po na malaman natin yung exposition ng 4 na kapitulo na yan ng John sapagkat ito ay may kinalaman sa ating mahal na Panginoong Jesucristo na siya pinag-aralan natin. Kaya minarapat ko po, kapatid, na inumpisahan ko na itong series na ito
para itong culmination na maintindihan natin ngayon kung ano ba talaga ang tunay na diwa ng Pasko. Basahin natin kapatid sa Philippians chapter 2, verse 6 to 11. Ang Philippians kapatid ay isang komunidad noong unang panahon na sinulatan ni Pablo. Sila yung mga tao na nakatira sa Philippi. Ang tawag sa kanila ay Philippians. At sila ay sinulatan ni Pablo at sinabihan ni Pablo na tayong lahat ay mamuhay katulad ng anak ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, na mayroong ginawa ang ating mahal na Panginoong Jesucristo para sa atin, na siya dapat ginagawa natin sa ating mga kapwa-tao at sa ating mga kapwa mananampalataya kay Kristo. At sinabi dito kapatid, sa Philippians chapter 2, verse 6 to 11, this is the famous Carmen Christi. Yung dating kinakanta ng mga unang Kristiyano regarding sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Okay, basahin natin. Sa 6, na siya, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, sabi ni Pablo dito, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, siya, bagamat nasa anyo siya ng Diyos, ay hindi niya itinuring itong anyo na ito na isang bagay na dapat niyang panghawakan. Ano yung anyo na yun? Yung pagiging kapantay niya ang Diyos. Ibig sabihin kapatid, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, ang anak na ipinadala sa atin ng Ama, ay isang Diyos nung unang panahon bago pa naitatag ang mundong ito. Malalaman natin yan mamaya. At hinubad niya kung hari ka kapatid. Ang hari, ano yung sinusimbolo ng kapangyarihan ng isang hari? Yung kanyang sinusuot na magarang mga damit, hindi ba? Yung kanyang robe, yung kanyang mga diamante na kanyang sinusuot. Ganyan kagara ang isang hari. Ngunit ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, kahit magara ang kanyang suot, kahit siya ay kapantay ng Diyos, kanya itong hinubad, kapatid, ang kanyang pagkapantay sa Diyos upang tuparin niya ang alituntunin na ibinigay sa kanya. Kapatid, bagamat nasa anyo ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ng isang Diyos, hindi ito itinuring na isang bagay na kanyang panghawakan, binitawan niya ito kapatid. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya mababasa mo sa susunod na versikulo sa 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili. Ito yung pinaka-essence ng Christmas na pag-aaral natin ngayong umaga na ito. Hinubaran ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang sarili. Kinalimutan niya ang kanyang pagka-Diyos. Kinalimutan muna niya ang kanyang sarili. At kinuha niya ang anyong alipin. Tayo yun. Ang anyong tao, isang tao na makasalanan, isang tao na marumi sa harapan ng Diyos. Pinili niya kapatid na mag-anyo siyang tao para sa atin. Imagine na lang, ikaw na isang hari, nagahari sa langit at sa lupa, ikaw na magara ang iyong suot, mas pinili mo ang mga taong makasalanan kaysa sa iyong sarili. Kaya ito yung sinabi ni Pablo, hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha niya ang anyo ng isang alipin katulad natin. 8. At palibasay natagpuan ang ating mahal na Panginoong Jesucristo sa anyong tao. Again, siya ay isang Diyos na nagkatawang tao. Siya ay Diyos na nag-anyong tao. Pero, ang hinubaran ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ay ang kanyang pagka-Diyos. Parang tao lang yan na hinubaran mo ang iyong damit. Pag nagubad ka ng iyong damit, magiging hayop ka na ba? Hindi. Tao ka pa rin, hindi ba? At hindi nawala ang pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hinubad niya yung kanyang damit, pero siya ay nanatiling Diyos na nag-anyong tao. Okay? Mahalaga yan dahil tinutumbok ng subject na yan yung ating mga next verses mamaya. Natagpuan siya
na isang anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Ang ating mahal na Panginoon Kristo, kahit siya ay Diyos, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili. Kapatid na natin ito, pagpapakababa, ano yung English ng pagpapakababa? Humble. Humility. No? Ang pagpapakababa, kapatid, or pagpapakumbaba, ay hindi yung pag-iisip na maliit o mas mababa yung tingin mo sa sarili mo. No? Hindi po ganon ang pagpapakababa. Kundi ang pagpapakababa o pagpapakumbaba ay mas konti ang iniisip mo sa iyong sariling kapakanan. At mas iniisip mo higit pa yung kapakanan ng ibang tao kaysa sa sarili mo. Ang tawag dyan, kapatid, ay pagpapakumbaba. No? At ang nangyari ito, kapatid, ang ating mahal na Panginoon Kristo, mas inisip niya tayo kaysa sa kanyang sarili. Kaya siya nagpakumbaba, kapatid, bagamat siya ay Diyos. Kanya itong binitawan at nagpakumbaba, nag-anyong tao para sa atin. At nung nag-anyo siyang tao, anong ginawa niya? Siya'y naging masunurin sa batas na kanyang ibinigay sa atin. Siya ay naging masunurin sa kautusan na naibigay sa atin hanggang sa kanyang kamatayan. Isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Nino man sa atin, walang nakagawa ng kahit si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moises, si David, hindi ito nagawa, kapatid. Kaya nga kailangan mayroong gumawa nito para sa atin. Kailangan matupad ang kautusan para sa atin. At siya na isang Diyos, hinubad niya ito pagka-Diyos niya. Ang kanyang kapangyarihan ay kanyang hinubad. Nag-anyo siyang tao sapagkat kailangan tao makatupad ng kautusan ng Diyos. Tinupad niya ang kautusan ng Diyos bilang tao at siya'y naging masunurin sa batas ng Diyos. Hindi siya nagkasala hanggang sa kamatayan niya sa krus. Malapit na, kapatid. Tinutukso na siya ng kaaway. Jesus, tigilan mo na yan. Huwag mo nang ituloy yan. Huwag ka na magpapako sa krus. Ngunit tayo sinabi ng ating mahal na Panginoong Kristo, Father, let this cup pass through me. Not my will. Hindi ang aking kalooban ang masunod, but your will be done. Ang kalooban ng Ama na nasa langit at ang kalooban ng Ama na nasa langit, ang anak ay mamatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang bawat isang kasalanan na ginawa ng mundo. Ang kasalanan na ginawa natin ay binayaran ng Diyos na ito na nagkatawang tao. Next. 9. Dahil sa nagawa ng ating mahal na Panginoong Kristo, na ginawa niya ang kalooban ng Ama na nasa langit, ano yung ginawa sa Kanya? Kaya siya naman, ang ating mahal na Panginoong Kristo, kaya siya naman ay itinaas ng Ama sa langit, siya ay itinaas ng Diyos, at siya ay binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Sino yung mga nandito sa Greek? John chapter 14, 15, 16, 17. Ano yun? Those who will ask in my name, sabi ng ating mahal na Panginoon Kristo, sa lahat ng mga hihingi sa Ama, sa aking pangalan, sila ay pagbibigyan ng Ama. Bakit? Sapagkat ang ating mahal na Panginoon Kristo, ang anak na ipinadala sa atin, ay binigyan ng otoridad sa lahat ng bagay. Bakit? Kasi po binigyan siya ng pangalan na mas higit pa kaysa sa lahat ng pangalan. Kapatid, ilang beses ko nang inuulit ko. Kapag sinabi, in the name or sa pangalan ni, ibig sabihin ito, kapatid, it is in the authority, in the power, in His holiness and in His righteousness in Christ, sa Kanyang pangalan. Kaya tayong lahat ay na kay Kristo, at si Kristo ay nasa atin, at tayo ay nasa ilalim ng Kanyang pangalan, at sa lahat ng bagay, ang Kanyang pangalan ang namumunan. Bakit? Sabi ni Pablo, sapagkat siya'y binigyan ng Diyos sa langit ng isang pangalan na higit kaysa sa lahat ng pangalan. Ladies and gentlemen, ibig sabihin dito ni Pablo that He is the King of Kings and He is the Lord of
lords. Ang kanyang pangalan, ang kanyang otoridad, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaharian ay mas higit pa kaysa sa lahat ng mga hari at ng mga reyna ng mundong ito. Ito yung sinasabi ni Pablo. Bakit ito ginawa ng Ama sa Anak? Bakit niya binigyan ng pangalan na mas higit pa kaysa sa lahat ng pangalan? Bakit? Suggest. Upang sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Yesus, kung tayo ay nakikristo, if we are in Christ, and Christ is in us, in His name, sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya. Why? Because again, He is the King of Kings. And He is the Lord of Lords. Ibinigay na ang otoridad ng Ama sa langit sa ating mahal na Panginoong Kristo. Lahat ng bagay mapa sa langit, mapa sa lupa, at sa ilalim ng lupa, lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya. Kanino, kapatid? Kay Hesus Kristo, na siyang ibinigay ng Ama para sa atin. Again, tandaan natin, lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanyang pangalan. At 11, at ipahayag ng bawat dila, tayong lahat na maniniwala at magtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo, na siya ay Panginoon. Nandiyan naman yung part na yan. Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is what? Lord. Ano yung pinag-usapan natin? What is Lord? From the root word Hebrew, which is Adonai. And Adonai means the sovereign one. Ang titulo na ibinigay sa Diyos ay ibinigay na sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Siya na ang mayroong otoridad sa lahat ng bagay. Siya na ang Godhead, kapatid. Siya na ang Diyos na lahat. At itong kapangyarihan na ito, kapatid, ay ibinigay sa ating mahal na Panginoong Jesucristo sa Anak. Para sa ikakaluwalhati, makikita mo dyan, para sa ikakaluwalhati ng Diyos Ama. Bakit ito sabi ng ating kapatid na si Pablo? Sapagkat mayroong basis si Pablo kung bakit niya sinabi ito. Una, ito yung kanta ng unang panahon. At pangalawa, ang basis, kapatid, ng verse na yan ay John chapter 17 na napag-aaral natin. Again, mayroong Diyos na nagkatawag tao. At ang Diyos na ito na nagkatawag tao, hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Siya ay lumakad kasama natin. Bakit kasi kailangan hubarin ni Kristo yung kanyang pagka-Diyos? Kasi upang makasalabuhan natin siya. Kasi kung ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa Kanya at pupunta siya sa lupa, tayo lahat ay mamamatay. No? Mamamatay tayo lahat, kapatid. Sapagkat walang maruming nilalang ang makakalapit sa isang banal na Diyos. Kaya kailangan hubarin ni Kristo yung pagka-Diyos niya upang makasalamuhan natin siya, kapatid. This is the essence of Christmas. Bakit ito ginawa ni Kristo? Para sa ikakaluwalhati ng Diyos Ama. Take note of that, kapatid, sapagkat mayroong reference here. Ano yung punuputo ko rito? Ang diwa ng Pasko ay mayroong iisang Diyos na nag-anyong tao para tuparin ang kalooban ng kanyang Ama na iligtas lahat ng ibinigay ng Ama sa Kanya. Again, ang diwa ng Pasko ay mayroong Diyos na nagkatawang tao, nag-anyong tao, para tuparin ang kalooban ng kanyang Ama na iligtas lahat ng mga taong ibinigay sa Kanya. Ladies and gentlemen, the essence of Christmas ay mayroong Diyos na nagpakumbaba para sa atin. Hindi lamang siya tao na isinilang sa mundong ito. Siya rin naman ay Diyos na isinilang sa mundong ito upang makasalamuhan natin tayo mismo makasalanan. Makasalamuhan natin ang imahe ng Diyos na hindi natin nakikita. Kaya sabi ng mga apostol, si Yesu Kristo ang imahe ng isang Diyos na hindi nakikita. Sapagkat siya lamang ang Diyos na ating nakasalamuhan.
dito sa mundong ito. The essence of Christmas is Jesus humbled Himself for us. Mayroong isang Diyos na ipinanganak sa atin. Bakit natin nasabi ito, kapatid? Sapagkat naidalangin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo yan para sa Kanyang sarili bago niya tayo nilisan sa mundong ito. Kung babalikan natin, kapatid, ng John chapter 17 verse 1 to 5, ang sabi dito sa panalangin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na ating babasahin, sabi dito natin pala Panginoon, nang masabi ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala ang ating Panginoong Jesucristo sa langit at sinabi, malapit na siyang ipako rito Alam niyo, uwi kwento, di ba? Ibebenta siya ni Judas, ahalikan siya ni Judas, arestuhin siya ng mga Romano, bubugin siya, tapos papako siya sa krus. Alam niyo na uwi kwento dyan. Ang sabi dito ng ating mahal na Panginoon, Christus tumingala siya sa langit at sinabi niya, sa kanyang panalangin, sa John chapter 17, mayroong 3 parts. Ano kasi yung first part? Ang panalangin ni Jesus para sa kanyang sarili. Ang pangalawang part, ang panalangin ni Jesus para sa kanyang mga disipulo. At ang pangatlong part, ang panalangin ni Jesus para sa lahat ng mga taong sasampalataya at maniniwala sa Kanya. Pero dito, kapatid, focus tayo sa panalangin ng ating Panginoong Jesucristo para sa kanyang sarili. Sabi niya dito, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Ano yung sinabi sa Philippians chapter 2 verse 11? Ang ginawa ng ating mahal na Panginoon Jesucristo na nag-anyo siyang tao dito sa mundong ito ay upang siya'y maging ating dakilang saserdote at siya'y manalangin para sa atin, para sa ikakaluwalhati ng Ama niya na nasa langit. Kaya ngayon panalangin ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, Ama, dumating na ang oras. Ibalik mo na yung kaluwalhatian ko upang ikaw naman ay maluwalhati ko. Kaya makikita mo sa Philippians chapter 2 verse 6 to 11, ang ating mahal na Panginoon Jesucristo was given the name above every names upang maluwalhati niya ang Ama. Kaya makikita mo dyan, para sa ikakaluwalhati ng Ama sa langit. That's why He was given the name above every names. Kaya makikita mo dyan ang panalangin natin mahal na Panginoon Jesucristo na siya ay maluwalhati para sa ikakaluwalhati ng Ama. Ano pa yung sinabi sa Philippians chapter 2? Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo na ibigay na ang lahat ng bagay sa Kanya, hindi ba? Bakit? Kasi idinalangin din ng ating mahal na Panginoong Jesucristo yan. Sa verse 2, yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman. Sabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na ang Ama binigyan niya ng otoridad ang anak sa lahat ng laman upang bigyan ng anak ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay ng Ama sa anak. Makikita mo dito, kapatid, binigyan ng otoridad ang ating mahal na Panginoong Jesucristo kasi tayo ay nakadugtong sa Kanya. Tayo ay nakaangkla sa Kanya. At kung ang otoridad ng lahat ng bagay ay nasa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ibig sabihin kung bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, ito ay ibibigay sa atin ng Diyos sapagkat ito ay ibibigay ng ating Panginoong Jesucristo sa ngalan niya. Hindi ba? Bakit ito gagawin? Because He was given the name above every names, the authority above every authority, the King of kings and the Lord of lords. Tres, at ito ang buhay na walang hanggan, sabi natin mahal na Panginoong Jesucristo, na ikaw, ang Ama, ay makilala nating lahat. Again, ang konteksto natin mahal na Panginoong Jesucristo dito, ni isa sa atin hindi natin kilala ang Diyos. Kasi tayo lahat ay mga rebelde sa Kanya. Tayo lahat ay mga makasalanan, hindi tayo matuwid. Ginagawa lang natin ang nilalais ng ating laman at ang sinasabi ng mundong ito. Pero dahil ang Ama ay nagpadala, nagsugo ng kanyang anak, ginawa ng anak ay ipinakilala, ipinahayag ng anak kung sino ang Ama. At nakilala natin siya sa pamamagitan ng anak. Ano kasi? John chapter 14, 15, 16. Our Lord Jesus Christ is one with the Father, and the Father is one with Christ.
And tayo ay iisa kay Kristo lamang. Kasi Kristo ay nasa atin. Ang koneksyon natin sa Diyos ay sa pamamagitan ng ating tagapamagitan. Sino yung nasa gitna? Si Kristo. Siya ang bumuwag ng isang malaking pader upang tayo ay makalapit sa Diyos. At ito ang buhay na walang hanggan na sabi ni Kristo na ikaw na hindi kilala ng mundong ito ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At itong Diyos na ito ay nagpadala ng kanyang anak para sa atin. Sino ito, kapatid? Si Jesucristo na siya sinugo ng Ama para sa atin. 4. Sabi natin, mahal na Panginoong Jesucristo, niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. Kaya nga sa Philippians chapter 2 kanina sabi, ginawa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ang kalooban ng Ama. Siya ay nag-anyong tao. Siya ay naging masunurin sa kautusan ng Diyos. Siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan para sa ating katwiran. Tinupad niya ang kalooban ng Ama hanggang sa krus, kapatid. Siya ay namatay para sa atin. Kasi yun ang kalooban ng Ama para kay Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa. Sabi natin, mahal na Panginoong Jesucristo, sa kanyang nagawang ito, naluwalhati ang Ama na nasa langit. Kaya sa Philippians chapter 2, verse 11, makikita mo doon, lahat ng ginawa natin, mahal na Panginoong Jesucristo, ay para sa ikakaluwalhati ng Ama na nasa langit. Niluwalhati kita sa lupa, sabi natin, mahal na Panginoong Jesucristo, sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. Tinupad ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ang kalooban ng Ama para sa atin. At ngayon, nagsabi natin, mahal na Panginoong Jesucristo, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Ladies and gentlemen, ito yung hinubad ni Kristo, kaya siya nag-anyong tao. Ang kaluwalhatian na ito na kanyang hinihingi na ibigay muli sa kanya ay yung kaluwalhatiang hinubad niya, kapatid, para sa bawat isa na narito. Ang Diyos ay nagpakumbaba para sa atin. Ang ating mahal na Panginoong Kristo ay nagpakumbaba sa atin. At nanalangin siya na ibalik na ang kaluwalhatian na yun, ang kanyang hinubad na kaluwalhatian na yun, na kanyang hinubad, kapatid, bago itinatag ang mundong ito. Itong kaluwalhatian na ito, kapatid, ay ibinalik na sa ating mahal na Panginoon. Kaya siya ang mayroong otoridad na sa lahat ng bagay. Kaya, kapatid, walang duda. Ang kaluwalhatian ng anak na si Jesucristo ay isang kaluwalhatiang kapantay ng Diyos, ng Ama na nasa langit. Ang Diyos na nagkatawang tao, no? At ang Diyos na ito, hinubaran niya ang kanyang pagka-Diyos upang tuparin ang misyon ng isang alipin, ng isang tao na hindi kayang gawin ng tao, na maging may sapailalim siya sa kautusan ng Diyos, tuparin lahat ng kautusan ng Diyos at mamatay na maluwalhati na isang matuwid na tao. Wala nakakatupad doon, kapatid, kaya kailangan mag-anyong tao ang isang Diyos at tuparin niya ang kautusan. Kaya glorious, nakakaluwalhati ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, kamangha-mangha ang kanyang ginawang biyaya para sa atin, na tayo na supposedly ang tumutupad sa kautusan na kanyang ibinigay sa atin. Siya ang nabigay ng kautusan dahil hindi natin kaya tuparin, siya mismo, kapatid, ay nagtanyong tao at tinupad niya para sa atin. Imagine that, kapatid. That is grace from God. Ang Diyos na hinubaran ng kanyang pagka-Diyos upang tuparin ang misyon ng isang alipin, ang iligtas lahat ng ibinigay sa kanya ng Ama na nasa langit. Tandaan, hindi lamang po tao yung naipanganak noong dumating ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, kundi naipanganak siya bilang Diyos din, kapatid. Kaya dual nature ang ating mahal na Panginoon. Lumakad siya sa mundong ito, hindi lang siya lumakad bilang tao, kundi lumakad din siya
bilang Diyos. Kasi kailangan tuparin niya ang propesiya na naipahayag noong unang panahon. Kaya meron tayong kanta. Ano yung kanta? Sa lahat ng panahon, si Kristo ay Diyos sa atin. Di ba? Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sabi ng kanta. Bakit? Kahit nung lumakad siya sa mundong ito, ang mahal na Panginoong Kristo ay Diyos sa atin. Bakit? Kasi walang tao, kapatid, na nakakapagpatawad ng kasalanan ng mga makasalanan, kundi ang Diyos lamang. At nung lumakad ang ating mahal na Panginoong Kristo, nagpapatawad po siya ng mga kasalanan ng mga tao. At ang mga tao na papatawaran ay kinakahabagan, kapatid. Kahit nung anyong tao ang Panginoon, siya pa rin ay Diyos na hindi nagbabago. The essence of Christmas, mayroong Diyos na nagpakumbaba at mayroong Diyos na sinamahan tayo. No? Pinanood niya yung buhay natin, nagsalamuha siya sa atin, kinain niya yung kinakain natin, ininom niya yung iniinom natin, nilanghap niya yung hangin na nilalanghap natin, nag-anyo siyang tao para sa atin. Bakit natin sinasabi ng ating mahal na Panginoong Kristo ay hindi lamang tao na lumakad sa mundong ito, kundi siya ay Diyos din? Bakit? Sabi dito sa Malakay 3:6, sapagkat akong Panginoon, sabi ng Diyos, ay hindi nagbabago. Kahit lubad niya ang kanyang pagka-Diyos, siya ay nanatiling Diyos. Hindi siya nagbabago, kapatid. No? Parang sabi mo, tao ka, na meron kang dalang magarang damit. At kung ikaw ay hari na isang magarang damit, huubaran mo yung pagkahari mo, huubaran mo yung magarang damit, ikaw ay hindi ka naman magiging aso or pusa after nun, kapatid. No. Ikaw ay mananatiling tao. Ganyan din, kapatid, ng ating mahal na Panginoon Kristo. Kahit tinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, siya ay nanatiling Diyos sapagkat ang Diyos, kapatid, ay hindi nagbabago. No? Remember, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay eternal, kapatid. At para gawin ang kalooban ng Diyos sa langit, ang anak na si Yesu Kristo, lumagad siya bilang tao at kailangan siya ay mamatay upang tuparin ang kautusan para sa atin. Hindi niya magagawa yun, nasaan yung Diyos? Kaya po siya nag-anyong tao upang mangyari ang kalooban ng Ama sa langit. At kapatid, tandaan, sa Hebrews chapter 13 verse 8, ang sabi ng author ng Hebrews, ito yung papatunay ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ay Diyos na lumakad sa mundong ito. Sapagkat si Jesucristo, siya rin ang kahapon, ibig sabihin meron siyang kaluwalhatian bago itinatag ang mundong ito, ang ngayon na siya'y kasama natin at magpakailanman, kapatid, siya ay Diyos. At wala nang iba pa na binigay ang titulo na yan, kundi sa Diyos lamang. Kung hindi Diyos ang ating mahal na Panginoong Kristo, hindi sasabihin ng author ng Hebrews that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sapagkat the one that is the same yesterday, today, and forever is God. God is immutable. He's not changing. Bakit ang karakteristik ng isang Diyos ay ibinigay sa ating mahal na Panginoong Kristo? Sapagkat, kapatid, siya ay lumakad din sa mundong ito. Noon, siya ay Diyos. Kasama nating lumakad, siya ay Diyos. Nabako sa krus, siya ay Diyos. Nagbalik sa langit, siya ay Diyos. At ito ang nagpapatunay nito, kapatid. The essence of Christmas is this. Ito ang nagpapatunay na si Kristo ay lumakad sa mundong ito bilang tao at bilang Diyos na ating nakikita at nakakasalamuha. No? Ito ang katibayan, kapatid. Bakit? Sapagkat sabi sa Isaiah 7:14, kaya ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda, sabi dito ni Isaiah. Narito isang birhen na maglilihi at manganganak ng isang lalaki at ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel or Immanuel. At itong word na ito, kapatid, Emmanuel, ang ibig sabihin niya, God
with us. Kung tao siyang lumakad dito, He's not God. Bagkus kasama natin siyang nakasalamuhan natin ang ating mahal na Panginoong Kristo. He is God with us. Kasama natin ang Diyos. Hindi natin siya nakikilala sapagkat ay bulag sa ating mga kasalanan. Ngunit dahil sa kanyang biyaya, pinili niya tayo isa-isa. Kaya ngayon naniniwala kayo, lumakad ba ang Diyos sa mundong ito? Magsabing Amen. Pangalan ba na lumakad ng Diyos sa mundong ito ay Jesucristo? Magsabing Amen. At ang kanyang pangalan ay tatawagin natin Emmanuel? Magsabing Amen. At ang ibig sabihin ng Emmanuel, God with us? Magsabing Amen. Yes, kapatid, this is affirmative na ang Biblia, sinasabi niya malinaw na ang Diyos ay kasama natin sa mundong ito sa katawan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Pablo, He is God in a bodily form. Ibig sabihin, God dwells in Him. Saan yung tao? At hindi nawala yun sa Kanya, kapatid. Kahit kung siya'y ipako sa krus, siya ay naparusahan bilang Diyos at bilang tao para sa atin. Upang lahat ng mga maniniwala sa mga nagawa ni Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ladies and gentlemen, ang diwa ng Kapaskuhan ay hindi lamang mayroong isang bata na pinuntahan ng three wise men, no? O hindi lang siya isang bata na lumaki na isang karpintero o isang bata na ipinanganak sa isang sabsaban. No. Ang diwa ng Pasko ay mayroong isang bata na lumaki for 33 years na hindi natin nakikilala, siya pala ay Diyos. Nakasama natin, nakasalamuhan natin, na nagpatawad ng ating mga kasalanan, naglinis ng ating mga kasalanan, at nagbigay ng buhay para sa atin. Ang diwa ng Kapaskuhan ay nakasama natin ang Diyos na si Jesucristo, Emmanuel, kapatid. Ito yung sineselebrate natin sa tuwing mayroong Kapaskuhan. Born is the King. Noel. Yung ibig sabihin ng Noel, no? Is the French word for born, to be born. Born is the King. Yung pangalan po ng ating pastor, Noel. The King is born. At itong hari na ito, hinubad niya ang kanyang trono sa langit. Ang kanyang magagarang mga damit sa langit. At siya'y nag-anyong alipin katulad natin upang tuparin niya ang batas na hindi natin kayang tuparin, upang tuparin niya ang kautusan na hindi natin kayang tuparin, hanggang sa kanyang kamatayan siya'y naging masunurin sa kalooban ng kanyang Ama sa langit. At siya'y niluwalhati ng Ama sa langit dahil sa nagawa niya ito. At binigay lahat ng otoridad, ibinigay ang kaluwalhati ang kanyang hinubad noong unang panahon. At siya na ngayon ang ating hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At sa kanyang pangalan, lahat ay ibibigay sa atin sapagkat siya na ang may otoridad sa lahat ng bagay. Hindi ba kayo natutuwa na bagamat hindi natin naranasan, nalalaman mo na for 33 years, ang mundong ito, nakasama niya ang kanyang manlilikha. Diba? Ang nilikhang mundong ito, nakasama niya ang Diyos na lumikha sa kanya. At ang Diyos na ito, kapatid, ay mas pinili niya tayo kaysa sa kanyang sarili. Imagine, mas pinili niya tayo kaysa sa kanyang sarili. Yan, kapatid, ang diwa ng Kapaskuhan. Na sa tuwing mayroong Pasko, mas isipin natin yung ibang tao kaysa sa ating sarili. Mayroong kang kinasusulong tao, mayroong tao na may nagawa sa iyong kasalanan na hindi mo kayang patawarin. Instead na isipin mo ang iyong sarili, instead na maging prideful ka, isipin mo siya, kapatid. Nakatulong pa kaya siya? Ano kayang naramdaman ni Sister Casey? Na mayroon siyang kasalanan sa akin. Anong gagawin mo?
dahil iniisip mo yung kapakanan ng iyong kapatid, papatawarin mo siya. Hindi ba sa Kapaskuhan, sinasabi ng mga matatanda, patawarin mo yung mga taong nagkasala sa iyo? Bakit? Kasi yun po yung essence ng Kapaskuhan. Mas isipin mo yung ibang tao kaysa sa iyong sarili. Kaya nga tayo nagbibigayan eh. Kasi mas iisipin mo ang iyong mga kapwa-tao kaysa sa iyong sarili. Okay lang na mawala yung bonus ko. Basta maibigay ko lang kung ano yung pangangailangan ng ibang tao. Ang tawag dyan, kapatid, ay pagpapakumbaba or humility. Na mas iniisip mo yung ibang tao kaysa sa iyong sarili. Ganyan din ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Bagamat siya ay Diyos, hinubaran niya ang kanyang pagka-Diyos dahil iniisip niya tayo, kapatid, paano tayo maliligtas kung wala sa atin ang makatupad ng batas. Kaya ang ginawa niya, siya ay nag-anyong tao, siya ang tumupad ng batas para sa atin upang tayo ay magkaroon ng katwiran na nararapat at kalugod-lugod sa Ama na nasa langit. Ano yung tawag ni Pablo sa ating mahal na Panginoon Hesus Kristo? The Beloved. Di ba? Ang tawag ni Pablo sa ating mahal na Panginoon Kristo, why? The Beloved. Bakit? Kasi siya lamang ang minahal. Siya lamang ang minahal. At kung tayo ay na kay Kristo, mamahalin din tayo ng Ama sa langit. Bakit? John chapter 1. For all of those who believe in Christ will be given the right to be children of God. Magkakaroon tayong karapatang maging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sapagkat siya ang anak, kapatid. Siya ang anak lamang. Mas pinili niya tayo kaysa sa kanyang sarili. Ang Diyos na nagpakumbaba. Sino ito? Sino ang Diyos na nagpakumbaba? Very good. Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya susunod, kapatid, sa Pasko, kapag sinabi mong Christmas, ano yung iisipin mo? Hindi lamang isang bata na ipinanganak, kundi mayroong isang Diyos na nagpakumbaba para sa ating lahat, para sa ating ikakalwalhati. Ang diwa ng Pasko ay pagpapakumbaba. Mayroon ba sa inyo yung mayroon pang tao na hindi nyo napapatawad? Masabing amen. Sigurado mayroon dyan. Mayroon pa rin ba sa inyo yung mga taong mayroong pagkukulang sa inyo na hanggang ngayon kinikimkim nyo pa ang sama ng loob sa tao na yun? Masabing amen. Gusto nyo malagpasan yan? Isipin mo kung anong ginawa ni Kristo para sa iyo. Ang ginawa ni Kristo para sa iyo, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, kinalimutan niya ang kanyang sarili upang siya'y mag-anyong tao para sa iyo. Ganyan din ang gawin mo. Hubarin mo ang inyong pride, kalimutan mo muna ang iyong sarili, at isipin mo muna yung tao na iyon. Kaya mo bang patawarin si Casey? At kung patatawarin mo si Casey ngayong oras na ito, magagalak kaya siya sa akin? Mawawala kaya yung bigat ng nararamdaman niya? Oo, kapatid. Sa lahat ng gusto natin, tayong mga may kasalanan, yung patawarin tayo, nakakagaan na loob yun, kapatid. Na-try niyo na ba? Humingi ng tawad? At pinatawad kayo ng tao, hiningan niyo ng tawad? Pumayan kay pakiramdam. Ganyan din, kapatid. Ang diwa ng Pasko ay pagpapakumbaba. Kalimutan muna natin ang ating sarili at isipin muna natin yung mga ibang tao na nakapaligid sa atin. Gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin. No? Ano sir? Mas isipin natin ang kapakanan ng iba kaysa sa ating sarili, tulad ng ginawa ng anak ng Diyos para sa atin upang maluwalhati niya ang Ama sa langit. Kung hindi ito ginawa natin, mahal na Panginoon sa Kristo, walang kaligtasan sa ating kapatid. Kaya tawag sa ating mahal na Panginoon sa Kristo, dalawa eh. Diba? Lulubagan siya sa mundong ito, He is the Son of Man. Siya ay anak ng tao. Nung siya ay bumalik na sa langit, tawag ng mga apostol sa kanya is the Son of God. Wala na pong ibang titulo na naibigay sa tao, kundi
Ang ating mahal na Panginoong Kristo lamang ang tinawag na anak ng Biblia. Tayo kapatid, tayo yung mga small S-O-N. Tayo ay mga anak ng Diyos dahil tayo nakadugtong sa tunay na anak ng Diyos. Ang ating mahal na Panginoong Kristo. Anong nangyari? Ano yung gagawin natin? Luwalhatiin natin ang nag-iisang Diyos na sa pamamagitan nito nakasama natin siya. Na siya ay nagkatawang tao at nakasama natin siya at natamo natin ang kaligtasan sa pamamagitan nino ng ating Panginoong Kristo. Siya ang tunay na diwa ng Pasko. Patawarin natin kapatid ang bawat isang mga taong may kasalanan sa atin. Kalimutan na natin ang kanilang mga kasalanan. Mas isipin natin sila kaysa sa ating sarili tulad ng ginawa ng ating Panginoong Kristo para sa atin. Amen? Amen. Gawin po natin yan. Okay? Baka ito pong mayan niya yung kakatamong kapaskuhan. Amen? Manalangin daw. Ama, maraming salamat at ibinigay mo yung buktong na anak para sa amin. Ang anak na siyang aming sinasapartayanan, mahal na Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng otoridad. Nasa Kanya lahat ng kapangyarihan. At sa ngalan ng aming mahal na Panginoon sa Kristo, lahat ng bagay ay nasa ilalim na ng Kanyang kapangyarihan. Dalangin namin, O Diyos, na bawat isa narito ay pagpalain mo tulad ng pagpapalang ibinigay mo sa lahat ng mga sumasampalataya sa iyo at sa iyong idinalangin, mahal na Panginoon, na siya'y magkaroon sila ng kaligtasan ng bawat isa na narito. Dalangin namin, O Diyos, na kung ano man ang aming nagawang kasalanan, patawarin mo kami. Nagpapakumbaba po kami, O Diyos, ngayong umaga na ito, upang turuan mo kami, O Diyos, na maging mapagpakumbaba rin naman. Nawa, mahal na Panginoon, bigyan kami ng kalakasan na patawarin namin ang mga taong nagkasala sa amin, gaya ng pagpapatawad mo sa amin, O Diyos. At ganoon din, bigyan mo kami ng kalakasan, mahal na Panginoon, na mas isipin namin ang kapakanan ng iba, tulad mo na mas inisip mo kami kaysa sa iyong pagka-Diyos. At ganoon din, mahal na Panginoon, dalangin po namin na bigyan mo kami ng kalakasan na nawa kami ay mapag-isa sa iyo, mahal na Panginoong Kristo, upang kung nasaan ka man ngayon, ay doon din lalagay ang aming kaluluwa. Sa ngalan ng aming mahal na Panginoong Jesus, kaya tinadalangin. Amen.